I'm 25 years old, morena, working permit dito sa Canada. Medyo matagal-tagal na rin ako dito. Medyo maganda ang panahon ngayon kaysa last year. Sobrang lamig. Sa ngayon ay nag-aaral ako tuwing weekends at weekdays ko naman ay nagtatrabaho ako. Medyo nahirapan akong humanap ng gusto kong trabaho dito kasi teacher ang background ko sa Pinas. Ngayon, house cleaner. Ang aking pinagkakakitaan dito. Dati, ay ayaw ko maglinis ng bahay. Kaso mo, nang magkasakit yung isa kong kaibigan na si Ana, wala siyang kapalit. Kaya nakiusap siya sa akin na ako na lang daw muna ang maglinis ng bahay ng kanyang amo. Kailangan ko ng pera nung araw na yon. Kaya napilitan akong pumunta doon sa bahay na sinasabi ng kaibigan ko. Pinuntahan ko yung bahay na sinasabi ng friend ko na kailangang linisin. Napakalaki ng bahay. Sabi ko, naku, ang laki naman ng bahay na to. Baka hindi ko kayang linisin ito. Pagka-doorbell ko, ay pinagbuksan ako ng isang babae at pinapasok sa loob. Napakaganda ng loob ng bahay nila at malinis naman. Sa isip ko hindi naman pala ako mahihirapan dahil sa medyo malinis na naman na. Natapos ko ang 6 hours. Medyo napagod ako. Tapos sumunod na araw, tinawagan ako ng may-ari ng bahay. Nalinisin ko. Sabi ay, i-request daw niya sa kaibigan ko na ako na lang daw ang parating maglilinis ng bahay nila every Monday, Wednesday, at Friday. Siguro nagustuhan nila ako. Tuwan-tuwa ko kahit papaano ay madadagdagan na ang perang naiipon ko. 6 hours lang ako maglilinis ng bahay. May $90 na ako. Kaya medyo nag-enjoy na rin ako sa tuwing dumarating ako sa bahay na yon. Ay may naka-schedule na ako. Ano ang mas uunahin kong gagawin? Araw ng Lunes noon, nang dumating ako sa bahay ng paglilinisan ko, pinagbuksan ako ng anak ng amo kong dalagita. Papasok na siya sa school, kaya sabi niya, ako na daw ang bahala. Sabi ko, walang tao sa bahay. Mukhang kaya-kaya kong tapusin to ng 4 hours para makauwi ng maaga. Kaya sinimulan ko na kagad maglinis para matapos. Nang andun na ako sa pagpapalit ng kortina, nakiusap kasi yung amo ko na palitan yung kortina nila. Hindi ko naman dating ginagawa yon. Napakataas ng kortina nila, kaya hirap na hirap akong palitan. Hindi ko malaman kung saan ako kukuha ng matutungtungan. Naisip ko yung high chair nila doon sa bar counter, kaya kinuha ko yung high chair sa basement. Medyo mataas pa rin, pero kaya ko siyang abutin. Nakatungtong ako sa high chair na yon. Nagulat ako. Ang amo kong lalaki ay kanina pa pala nandun at nakatingala sa akin. Hello, Rika. You're changing the curtain today? Sa isip-isip ko, ay kanina pa kaya ito nakatingala sa akin? At dahil nakapalda lang ako, siguradong may nakita siya. Hiyang-hiya ako dahil nasilipan ako ng amo kong lalaki. Pagbaba ko, inalalayan pa ako ng amo kong lalaki. Ang sabi ko, I'm okay sir, pero sinalo niya ako. At sa may pangupo ko pa niya ako sinalo, habang ang isang kamay niya ay nasa legs ko nakahawak. Kinilabutan ako ng hawak niya na yon. Sabi ko sa sarili ko, ang bastos naman itong amo ko. Nagpaliwanag siya na baka daw ako malaglag. Sagutin pa nila. Hindi ko malaman ang aking sasabihin sa bilis ng pangyayari. Naramdaman ko na lang na hinaplos niya ang aking pangupo. Kinakabahan ako ng mga oras na yon. Hindi ko malaman ang aking gagawin. Aalisin ko ba yung kamay niya?
o hahayaan na lang? Gosh, ano ba itong nararamdaman ko? Medyo nag-iinit ako. Medyo may edad na itong amo ko. Siguro, mga 40s. Oh my, nasisiyan ako sa haplos niyang yun hanggang sa wala siyang kahirap-hirap na natanggal ang aking saplot. Hiyang-hiya ko nang tuluyan niyang makita ang aking magandang katawan hanggang sa sinimulan niya na akong paginitin. Pipigilan ko ba siya? Bago ko palang siya pigilan, ay pinaupo niya ako sa high chair. Sabi ko sa sarili ko, buti naman, itinigil niya na. Pero hindi pa pala, dahil ba ang kanyang gagawin, may plano pala siyang palabasin ang nagtatagong init sa aking katawan. At hindi naman siya nabigo doon, dahil mas lalo kong nag-init sa kanyang ginawang pagpapainit sa akin. Enjoy na enjoy ako habang siya ay aking kapiling sa mainit na sandali. Pagkatapos nun ay pinagbihis niya na ako. Hiyang-hiya ako sa nangyari. Hindi ko malaman kung sasabihin ko ba sa kaibigan ko ang nangyari sa akin. Tumahimik na lang ako. Kailangan ko ng pera. Inisip ko nga din, baka siya nga rin ay natuhog ng amo niyang lalaki. Na mga sumunod na mga araw, yung amo kong lalaki ang nagbibigay ng sweldo ko. Medyo may sobra to. Halos doble sa kinikita ko dati. Hanggang sa naulit na naman ang mga pangyayari. Sa tuwing ako ay naglilinis ng bahay nila, ando ng amo kong lalaki. Halos lahat ng sulok ng bahay nila ay inangkin niya ako. Sa kusina, sa washroom, sa laundry, sa salas, at sa bar nila. Minsan, sa basement pa, habang nanonood kami ng pribadong pelikula. Iniisip ko na lang yung dati kong boyfriend na umangkin sa akin. Hanggang sa dumating ang pangyayaring medyo nakakalata na yung amo kong babae. Kaya pinitigil na ako sa paglilinis ng bahay nila. Naging mahilig ako sa madaling salita nang maranasan ko yung pangyayaring yun. Sa ngayon ay may asawa na ako. Nakilala ko siya sa isang karaoke bar. Mabait siya at mahal na mahal ako. Magbabakasyon nga kami sa Pilipinas. Ang problema ko sa ngayon ay nang minsang pumasyal kami sa isang mall ng aking mister. Nakita ko ng dati kong among lalaki. Lumapit siya sa akin. Kinabahan ako ng oras na yon. Pinagpapawisan ako ng malamig. At ang sabi ay, kung meron daw akong trabaho, dahil meron daw siyang isang bagong restaurant na bubuksan, kukunin daw niya akong cashier. Inalok niya ako ng malaking halaga. Kung iisipin mo, ay malayo sa kinikita ko sa ngayon. Tuwang-tuwa ang mister ko. Sabi niya, huwag ko na raw palalagpasin ng ganong pagkakataon. Trabaho nang lumalapit sa'yo. Hindi ako agad nakapagdesisyon ng oras na yon. Kaya nagpaalam na yung amo kong lalaki. Sabay bigay ng kanyang business card. Kung sakaling magbago daw ang isip ko, ay tumawag lang daw ako dahil sa malapit na daw magbukas ang restaurant. Umuwi na kami ng bahay ng aking mister. Ay kulit pa rin siya ng kulit. Pinipilit niyang tanggapin ko yung trabahong inaalok sa akin dahil sa mataas ang sweldo kaysa trabaho ko sa isang store na bukod sa mahirap na ay mababa pa ang pagpapasahod. Hindi ko alam aking idadahilan sa aking mister. Nalilito ako. Ipagtatapat ko ba sa kanya? Hindi ko alam ang aking sasabihing paliwanag. Ayoko nang mangyari yung dati naming ginawa ng aking amo na pag may pagkakataon, bigla na lang niya akong aangkinin na para niya akong asawa na dapat ay asawa lang niya ang gagalawin. Lumipas ang panahon, ay nagbukas na yung restaurant na sinasabi ng amo ko. Hindi ko pa rin tinatanggap yung alok niya sa akin, pero wala pa rin siyang sawang tawagan ako sa bahay para papasukin doon sa kanyang restaurant. Malakas ang loob niyang tumawag
Dahil sa meron siyang dahilan na ang aking mister ay pilitin akong pinagtutulakan na tanggapin ko ang trabahong pinibigay sa akin. At sa hanggang ngayon, hindi ko pa rin tinatanggap ang alok ng aking amo. Natatakot ako sa maaaring mangyari. Ayoko nang maulit yun at ayokong saktan o lokohin ang aking asawa.